morning, that's in you guys, and welcome back to my channel. So ngayon guys, medyo maulan, and maganda nga tong ulan, no, kasi mga ilang linggo na walang ulan, init lang ng init. So ngayon nag-ulan, so maganda kasi ma-replenish yung tubig sa ating mga breeding tank. So ngayon guys, bigyan ko kayo ng update ng aking beta breeding. So tingnan natin yung aking mga beta na ginbreed last time, and check natin yung mga beta fry. Ito na guys yung apat na tank na aking ginbreed last time. So ngayon i-check natin to. Tingnan natin kung mayroon pang natira na mga beta fry dito. So dito, ayan, mayroon pa. Ayan, oh. And then check natin sa palibot. May natira pa dito pero kaunti na lang. Ayan, mayroon. Ayan, may natira-tira pa ilan-ilan. So check natin dito sa kabila. Ayan, dito sa kabila ang dami, oh. Ayan, oh. Ayan, madami pa. So surviving dito yung mga beta fry. So dito tayo sa sunod. Dito medyo wala na akong makita ng beta fry dito. Check natin sa kabila. So dito parang wala na rin. Sayang. So, apat na to na mga males. I-condition na naman natin para sa next breeding natin. At saka dadagdag tayo ng tatlong tank. So itong tank, isa, dalawa, tatlo. Another female, male na naman to na mga beta na ready for breeding na rin to. So isabay natin to lahat, itong apat plus tatlo. So magkaroon tayo ng 7 na male na breeding. So sabay natin to, and para mas marami yung ating mabibreed na mga beta. So dito sa baba, ito yung mga females. Itong females na to, ready na to. Ayan, o, ready for breeding na yan. And itong another female, ayan, ready for breeding na rin yan. Yung gagamitin natin sa next breeding natin. And itong female na to is ready na rin for breeding. Ayan, ang laki na. Saka ang laki na ng tiyan niya. So ready for breeding na yan siya. So dito dito female, ayan, another female. Yan, koi female, ready for breeding na rin yan. So ito male, at ito ay another female. Yan, so tatlo, 5 female. Saka hanap tayo dito ng dalawa, no? Dalawang female dito. Ito siguro isa, tsaka ito dito dalawa. Ito, yan. So yun yung 7 ka females na gagamitin natin sa next breeding natin. So sa ngayon guys, hindi ako gumagamit ng live food, no? Duff niya, hindi ako gumagamit. Hindi din ako gumagamit ng brine shrimps sa pag-condition itong ating mga beta, no, for breeding. So ang currently ginagamit ko lang, ito lang ang powder fish food. Yan, ito lang napakain ko sa kanila, no, every day, 2 times a day. Isa sa umaga, isa sa hapon, no, bago ako umalis, and pagkadating ko, pinapakain ko sila. So mas maganda pakainin natin sila ng 3 times a day, no, kung may time tayo. Kasi ako wala na ako minsan time sa tanghali, no, hindi na ako makauwi. So ang uwi ko hapon na. So umaga ko lang sila mapakain, tsaka sa hapon. So ito lang pinapakain ko sa kanila, itong powdered fish food na to. And naga-develop din sila hanggat magiging breeder na sila. So ngayon itong mga males, pakainin na natin. And dito another male. Ito male. And so ganun lang pakain sa kanila.
Ayan sila, kumakain na sila. So ito, ayan. Kumakain na sila. Ito din, kumakain na rin. Yan lang pinapakain ko sa kanila. Naubos talaga nila yan, yung mga fish food na yan. No, walang tira-tira talaga dyan. Yan, kinakain nila yan. Ubusin talaga nila yan. Ito din. At saka ito din. Yan, ayan. Kain nila. So, yun lang pinapakain ko, yung powder fish food, no, dito sa mga breeder ko. Hanggat mag-create sila ng bubble nest. Ngayon, pakainin naman natin dito yung mga females. Yan, mga females ko dito. So, depende kasi sa nasanayan ng mga beta kainin. So, ito kasi sanay na sila dito. So, mas madali na lang sila pakainin. So, minsan pag nagbili kayo ng beta, no, tanongin nyo yung binilhan nyo ng beta kung anong kinakain nila. Yan. Kasi kapag nag-change ka ng diet nila, minsan hindi sila kakain. No, mga matagal, probably mga 1 to 2 weeks bago nila mag-adapt sila sa bagong pagkain nila. So, mas maganda bago ka magbili ng beta, no, tanungin mo yung diet nila kung ano, para mas madali na lang magpakain sa kanila. Ngayon, check na naman natin yung mga beta dito, no, mga beta fry na nilipat ko dito sa mga maliliit na mga tank na to. Check natin, titingnan natin kung buhay pa ba sila or nandito pa sila, no? And pakainin natin ng powder fish food. Yan, check natin, buksan natin. So, sa mga sa mga bago pa lang sa channel ko, nilalagyan ko to ng screen para hindi ma-contaminate ng lamok itong ating grow out para sa mga beta fry natin. So ngayon, i-check na natin. Tingnan natin. Ayan, mayroon. Ayan, oh. Mayroon. Actually, maraming lamok na itlogan pa rin ng lamok. Itong grow out natin. So dito, ayan, mayroon din. Ayan, oh. Ayan. May pailan-ilan. Ayan, pailan-ilan na mga beta. So, dito, check natin. Dito, mayroon din. Check ko. And dito, medyo wala na. Dito, wala na rin. Sayang. So, may natira tayo dito, no? Pailan-ilan. So, ganyan talaga, no? Part talaga yan ng pag-breed ng beta na minsan hindi tayo maging successful, no, sa pag-breed natin, sa pagpalaki ng mga beta fry. So actually pinakamahirap kasi, no, ang pagpalaki, no, ng mga beta fry. Ang pagpaitlog, no, pag-breed, lahat na process na yan, madali lang yan. Pero ang pagpalaki ng mga beta fry, yun talaga ang pinakamahirap kasi ang pinaka-importante dyan is ang pagkain ng mga beta fry, no? And minsan hindi natin ma-control, no, na magkaroon ng mamatay yung mga beta fry sa mga tank natin. Probably mamatayan sila mga after 1 to 2 weeks, no? Dahan-dahan mga matayan sila dahan-dahan. And hindi natin yan makontrol. So, yun yung pinakamahirap na part sa pagpalaki ng mga beta fry. So, ganun pa man, kahit na-fail kayo sa pagpalaki ng mga beta fry, tuloy-tuloy pa rin kayo, no, mag-breed ng mga beta kasi hindi natin alam pag probably sa next breeding natin maging successful na yung ating mga pagpalaki ng mga beta. So, dapat
tandaan natin kung anong mga ginamit natin, tandaan natin hanap tayo ng mga pagkain, no, para sa mga beta fry na mas maganda para mas mabilis sila lumaki. So kapag mamatay sa first breeding nyo ang mga beta fry nyo, huwag kayo mawalan ng pag-asa, no, na mag-breed kayo until na maging successful kayo sa next breeding ninyo. So ayan guys, sana nagustuhan nyo ang video na to, and kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next video.